ang mga puso ng mga walang malay. Raya yung mali eh. Sabi ni San Pablo, pinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, tandaan niyo yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, mga katitisuran, laban sa inyong aral na napag-aralan, at magsilayo kayo sa kanila. Yung salitang magsilayo, umalis ka dun sa mali. 52 ng Isayas. Basahin natin ng 11. Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon. Huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilaba sa gitna niya. Kayo'y mangagpakalinis. Kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Maliwanag ko, pinapaalis magsialis kayo doon, sabi ng Diyos. Kung saan yung mali, kung saan yung marumi, kung saan yung hindi totoo, aalis ka ron. Utos ng Diyos yung pag-alis. Katunayan, isa pang katunayan, Ikalawang Korinto 6, versikulo 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ayon, maliwanag. Magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Tatanggapin ko kayo. Kaya dun sa tanong mo, maliligtas ka ba kung aalis ka sa mali? Siyempre, umalis ka sa mali, pumunta ka sa tama, yun ang kaligtasan. Pero yung manatili ka sa mali, hindi ka maliligtas doon. 15:14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Tingnan mo, pagka pala ang aakay sa'yo, bulag, bulag ka rin. Ayaw mong idilat ang mata mo. Kapwa mahuhulog sa hukay. Doon ka hindi maliligtas. Hindi ka maliligtas pag mananatili kang paaakay ka sa bulag o sa maling relihiyon. Ngayon, yung una niyang tanong, paano mo malalaman na ang kinalalagyan mong relihiyon ay tama? Ang Biblia, doon mo malalaman. Malalaman mo sa pamamagitan ng aral ng Biblia. Basahin natin ng 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Malalaman mo ang turo, sabi, kung sa Diyos o kung nagsasalita lang mula sa sarili. Tingnan mga kapatid, papakita ko sa iyo, yung salitang laga, na linggo-linggo naglalaga ka, bukod dun sa abuloy, meron ka pang laga. Wala sa Biblia yon. Wala naman sa Biblia yan laga, invento yan Ang sabi ni Kristo, makikilala mo ang turo kung sa Diyos o kung nagsasalita na mula sa sarili. Meron ba sa Biblia ang Santa Cena? Wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon. The Lord's Supper. At doon, walang abuluyan. No? Malalaman mo ngayon kung ang relihiyon mong kinalalagyan, totoo, kung ibabatay mo sa salita ng Diyos. Na ang aral ba sa inyo, tama o mali? Kung nasa Biblia, tama. Pero pag wala sa Biblia, mali. Huwag kang magagalit kasi nagtatanong ka. Sumasagot ako ng tapat, Walang lagak sa Biblia, Yung tinitipon construction, wala yon. Wala yung mga aral na yon. Kagaya nung Santa Cena, walang aral na gano'n na mag-aabulo yan sa Santa Cena. Ang hapunan ng Panginoon ay isang hapunang banal, Tawag sa Biblia, hapunan ng Panginoon. Pero walang abulo yan doon. Kaya hindi totoo at hindi tama na tuwing magkakatipon, puro na lang abulo yan. Wala nang pagkakatipon na walang abulo yan. Ang abulo yan nung araw, ang sabi ng mga apostol, 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia.
Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa. Ayun. Ang pag-aabulo yan ng araw, tuwing unang araw